Balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay pinakita sa kanyang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kaniya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa panahon ng Kwaresma, pinapaigting ang ating buhay panalangin, ang ating pagtitika sa mga kasalanan, at ang paanyaya sa atin na lalo pa tayong gumawa ng mabuti, ng tawang gawa sa ating kapwa. At tuwing unang linggo ng Kwaresma, ay lagi nating mapapakinggan ang pahayag ng Ebanghelyo tungkol sa pagtukso ng Diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ginawang panunokso ng demonyo kay Jesus ay naglalarawan din ng panunokso ng Diablo sa bawat tao, sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, mapagsamantala ang demonyo. Yung waring hindi mo alam, waring kampante ang iyong loob, pero nariyan siya sa iyong tabi at naghihintay lagi ng pagkakataon. Katulad ng ginawa nito kay Jesus, madalas itong umaatake sa mga oras ng kahinaan ng tao. Kaya dapat talaga tayo ay maging mapagmatyag. Kayo po ba, aware po ba kayo na kayo ay tinutokso? Alam po ba ninyo ang
ang mga tukso ng Diablo sa inyong mga kahinaan? O kilala ba natin, alam ba natin ang ating mga kahinaan? Tingnan natin ang mga pahayag ng Ebanghelyo at tayo ay mapanuto. Una, tinukso ng demonyo si Jesus noong siya ay magutom. Hindi ba madali rin tayong matukso ang tao? Madaling matukso na magkasala kapag tayo ay nakakaranas ng gutom? Idinadahilan natin na tayo ay tapos o gutom. Kung kaya ang iba, ginagawa pa itong dahilan, nagagawa nating magnakaw. Yung iba, uhaw sa pagmamahal. Kaya pinapasok kahit ang bawal na relasyon. Hindi natin alam, ginagamit pala ng demonyo ang ating pagkagutom, ang ating pagkauhaw upang akitin tayo sa kasamaan. Sabi nga sa Ebanghelyo, ginawa ng demonyo ang lahat ng pamamaraan para tuksuhin ang ating Panginoon Kristo. Pero isa lang ang laging ipapahayag ng mabuting balita. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Kristo. Hindi siya nakinig sa udyok ng demonyo. Napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. Kaya tayo ay dapat sumalig sa ating Panginoong Jesus dahil nasa Kanya ang tunay na kapangyarihan. Ikalawa, ipinakita ng demonyo kay Jesus ang lahat ng kaharian sa daigdig at sinabi, kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Meron din bang katulad ng ganitong pagtukso sa sino mang tao? Meron. Madalas, kapag nakita natin ang mga magagandang bagay na inaalok ng mundo, natutokso tayo. Sana meron din ako noon. Sana all. Natutokso tayong hangarin ang mga bagay-bagay sa mundo. Kaya minsan, dahil naiinggit tayo sa kung ano ang meron ng iba, yung nasa sa atin na bigay ng Diyos, hindi na natin napapasalamatan. Natutokso tayo na magkaroon ng mga bagay na higit pa sa ating kinakailangan. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, sinasamantala ng demonyo yung pagkakataon na ito. Inaakit at tinatakaw tayo ng gusto. At sa kagustuhan natin makamit ang mga bagay na yun, gagawin natin ang lahat kahit isanda ang ating kaluluwa sa demonyo. Anong sabi ng Ebanghelyo sa atin? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pakaisipin mabuti mga kapatid, ha? Ikatlo, dinala ng demonyo si Jesus sa taluktok ng templo at sinabi, kahit magpatihulog ka, iingatan ka ng mga anghel ng Diyos. Meron bang ganitong klaseng tukso sa atin? Meron ulit. At anong klase ng tukso? Hindi ba minsan ibinubulong sa atin ng demonyo o ibinubulong ng demonyo sa mga taong nasa rurok ng tagumpay, nasa kanyang kapangyarihan, nasa mataas na posisyon? Anong ibinubulong sa kanya? Huwag kayong matakot o kabahan. Hindi na kayo makakaranas ng pagkabigo, ng pagkahulog o pagkagapi. Kaya kapit sa patalim, gagawin ang lahat ng paraan, manatili lamang sa kapangyarihan. Kaya madalas, inaakala natin na yung mga taong nasa tuktok at malalakas at matatag,
Kala natin ganun nga talaga. Subalit kung tutusin, sila po yung mga madaling natutukso at naaakit ng demonyo. Ito yung mga taong kapag nabigyan ng kapangyarihan ay umaabuso at nagmamalaki, nagiging mayabang pa. Kaya mga kapatid, sa panahon ito ng Kwaresma, napakagandang paalaala sa atin ang kababaang loob. Ang pagbabalik loob sa Diyos, ang pagtitika sa ating mga kahinaan at kasalanan, at bantayan natin ang panunukso at pagkilos ng demonyo sa ating paligid. Huwag nating hayaang maakit tayo ng mga patibong. Tayo ay laging umasa at magtiwala sa Panginoon. Tandaan natin, si Jesus nagtagumpay, napagtagumpayan na niya ang tukso ng demonyo, ang kasalanan. Kaya pasama tayo sa Kanya, sumalig tayo sa Kanya, at sa anumang dusa at hirap, lagi tayong magtiwala at sumapit sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Magsitayo po kayo.